Kamanghamanghang balita para sa mga Republikano matapos ang eleksyon kagabi. Nanalo si Al Sayed sa Michigan. Alam mo, yung baliw na Islamista online na sinusubukang hikayatin ang lahat na suportahan ng kanyang mga ideolohiya para maging unang Muslim sa Senado. Sinusuportahan siya ni Sneako, Hassan Piker at Mehmet Dian, mga radical online na gusto mapasa ilalim ang Amerika sa batas ng Sharia. Alam ko iniisip mo, bakit magandang balita yan, Mira? Bakit gusto nating manalo siya? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil mas moderate ang kalaban niya. Kahit hindi maganda para sa Michigan na baliw ang lungsod at ibinoto ang lalaking itong baliw, ang mabuting balita ay kapag siya, itong radikal na Islamistang ito, ay haharap sa kanyang kalabang Republikano sa loob ng ilang buwan. Mas mataas ang tsansa ng kalabang Republikano na manalo kaysa kung ang mas moderate na demokratikong nominado ang kalaban niya. Kaya masaya ako dito dahil muli may mga Islamistang baliw na binoboto sa mga posisyon ng kapangyarihan. Pinaalala nito na seryoso ang ating kinakaharap at layunin talaga nilang sakupin tayo. Ang mamdani ay hindi lang pangyayari, kundi isang paulit-ulit na pattern. Kung gusto mong iligtas ang Amerika, hindi ka pwedeng manood lang habang sila ay kumukuha ng kapangyarihan. Kailangan mong maintindihan na dapat lumaban at yun ang gagawin ng mga Republikano. Bukod pa rito, natalo rin ni Wesley Bell si Cori Bush na isa ring magandang balita. Nagkaroon tayo ng mga araw kung saan ang mga kandidatong may mapanirang ideolohiya ay natatanggal o nailalagay sa kapangyarihan, na sa huli ay mawawalan din sila ng kapangyarihan. At mga kaibigan, dapat niyong maintindihan kung sino ang sumusuporta sa mga taong ito. Siguro nakita niyo na ang expose ni Nate Friedman tungkol sa Dearborn, Michigan, na narinig niyo na kung paanong isa itong Islamistang lungsod na gustong sakupin ang Michigan. Nakita niyo na ba ang ibinunyag ni Nate tungkol sa mga botante ni Al Sayed? Ibig ko sabihin, tingnan niyo lang ito. Sa New York, gumagawa kami ng YouTube video tungkol sa halalan ni Stevens at Sayed. At tinatanong ang mga tao kung sino ang gusto nila. Oh, sino sa tingin mo ang mas gusto mong manalo? Anong palagay mo, Tol? Arabo ako. Lebanese ako, di ba? Si Steven ay pabor sa APEC. Talaga ba siya? Oh, kumukuha siya ng pera mula kay A. At hindi natin gusto ang APEC. Oh. At bakit hindi? Mo ito gusto. Wala kang alam. Akala mo ang mga Hudyo ang kumukontrol sa Amerika. Ayaw mo sa AIPAC kasi alam mo ang mga ibinibintang ng mga Islamista sa mga Hudyo o Israel ay sariling estratehiya nila. Ang mga grupong tulad ng CARE, ang Konseho para sa Relasyon ng mga Amerikano at Muslim, ang totoong nagdatangkang kontrolin ang lahat sa likod ng eksena at may masamang epekto sa politika. Iyan ay isang grupong pampolitika na hinahangaan ng marami pero sumusuporta sa mga Islamista at terorismo. Samantalang ang AIPAC ay mga Amerikanong Hudyo na naniniwala ang suporta sa Israel ay para sa kanilang kapakanan. Malaking pagkakaiba yon. Pero palagi nilang pinipilit ang estratehiya nila at sinisisi ang mga Hudyo. Nakakainip. Sa ating bansa, Kapag sinabi mong kontrolado ng AIPAC ang bansa, ano ba talaga ginagawa nila? Kasi nagiging mulat na ang mga tao, di ba? kaya binibili nila ang mga politiko. Mga politiko ang bumoboto sa lahat. Ibig ko sabihin, kasi si Al Sayed ay hindi nabibili. Hindi siya sinusuportahan ng mga baliw na yon. Siyempre hindi, dahil sumusuporta siya sa terorismo, gaya ng makikita mo mamaya. Tama ba? Kaya kung bibili ka ng isang politiko at may lumabas na isang bagay na pabor sa Israel, sabihin na lang nating oo. Siyempre, boboto ka para doon. Susubukan mong ipasa yon. At meron ka bang gustong makita na gawin niya kapag naging senador na siya? Isang particular na bagay, tulad ng inaasahan mo. Wala naman, basta alagaan lang niya ang mga tao niya. Alagaan niya ang mga tao niya. Walang pake kung Hudyo, Arabo o iba ka pa. Ayusin mo lang. Huwag tumanggap ng pera gaya ng iba dito. Tama. Alam mo, Iyan ang problema. Lahat ay tumatanggap ng lagay. Tol, malaki ang pera. Hindi lang $10 yon. Hindi, mga 40 Oo, ang dami talaga milyon yan. yata yon. Oo, alam ko, ang laki ng halaga yon. Tinitingnan ko na. Nagbabasa-basa na ako tungkol dyan. Kaya isa sa mga dahilan ng pagpunta namin sa Dearborn ay dahil napaka-interesante nitong lugar at ito ang unang lungsod sa bansa na mayoryang Muslim. Tama. Pero hindi ko ito naramdaman na idodokumento ng maayos. Kaya gusto mong maidokumento ito ng mali. Hindi, alam ko, yun nga ang sinasabi ko, lahat hindi ng ito Arabo tama. dito nakatira. Tama. Yung alkalde, Arabo siya. Yung konseho, karamihan Arabo. Alam mo na. At sinasabi mong Personal ganun kong ang mga kaso. kaibigan ang mga nasa konseho ng Merida. 70 taon nang nandito ang tindahang ito.
ito. Sige, wag na nating pag-aksayahan ng oras to. Panuurin mo na lang ang expose ni Nate Freedom. Pero inhal pinag-uusapan natin ang sumusuporta kay Al Sayed, magugulat ka na, pati si Hassan Piker, alam mo? Yung komunista na naniniwalang deserve ng Amerika ang ika-11 ng Setyembre. At gusto kayong ilabas sa kalsada para magbubo ng dugo ng kapitalista. Quote yan, hindi galing sa akin. Well, hindi na nakakagulat na supporter siya ni Al Sayed. Pero bago pag-usapan ng suporta ni Hassan Piker, gusto ko munang ipaalala kung sino si Al Sayed para sa mga hindi pamilyar. Tingnan natin ang video na ito mula kay Chloe Otsu Politics na magaling talaga sa mga ganitong bagay, kailangan kong aminin. Kilalanin natin ang tunay na peach na nanalo sa paunang halalan ng mga demokratiko para sa Senado sa Michigan kagabi at ayon kay Kalshi, malamang na maging US Senator sa Nobyembre. Ayon kay Abdul Al-Sayed, ang Amerika ay itinatag sa rasismo at sistematikong paglipol ng mga katutubo. Matapos barilin ng kapatid ng terorista na si SHO ang isang preschool sa Michigan, sinabi niya, ang mga nasaktan ay nananakit din ng iba. Sige, nagkampanya siya at malapit na kaibigan ni Hassan Piker na nagsabing nararapat lang ang 9/11 sa Amerika at dapat dumanak sa mga lansangan ang dugo ng mga kapitalista. Sinasabi niyang doktor siya kahit walang lisensya. Tinawag niyang pasistang baboy ang pulis. Palihim siyang milyonaryo pero kontra sa mayayaman. Nang mamatay ang diktador na Muslim noong Marso, ayaw niyang pag-usapan dahil naduluksa raw ang kanyang botante. Ang bio niya ay konektado sa Muslim Brotherhood at naglaan ang kampanya ng $75,000 sa non-profit ng isang itim na pastor para bilhin ang boto ng mga itim, kahit ano pa. Gusto niyang buwagin ang ICE at Medicare para sa lahat na magtatapos sa pribadong health insurance. Palagi itong pumapalpak at nadudulot ng mas mababang kalidad ng serbisyong medikal. Gusto niyang palayain ang mga kriminal at wala siyang planong ayusin ang anumang bagay. Layunin lang niyang sirain ang mga institusyon ng Amerika. Ito raw ang bagong kaliwa, laban sa Amerika. Magaling, mga demokratiko. Kayo ang nagtutulak at dumoboto sa sarili ninyong pagbagsak. Nasa kanan si Mike Rogers. Nagsilbi siya sa hukbong katihan, FBI at Kongreso, naghanap ng terorista at tumulong sa pagpapapanagot kay Osama Bin Laden. Sa Kongreso, binabaan niya ang buwis, pinalawak ang healthcare para sa mahihirap, binawasan ang regulasyon at buwis sa maliliit na negosyo sa enerhiya. Mahal niya ang Amerika. Kung nakatira ako sa Michigan, hindi ko pipiliin ang lalaking may simpatya sa kanan. Maliban sa katotohanan, karamihan sa Michigan ngayon ay Islam na, hindi na Michigan. Ang Dearborn at ang iba't ibang lugar na ito ay patuloy na lumalaki at lumalaki. Kaya naman, tungkulin ng mga taong hindi nakatira sa Dearborn, Michigan, ibig sabihin ang mga taong kayang mag-isip na malinaw para sa kanilang sarili na talagang lumabas at subukang gumawa ng pababago at iboto ang mga taong makakabuti sa Amerika kumpara sa mga taong gusto lang manira. At sinabi natin, pinag-usapan natin ang tungkol sa pagkawasak, tama? Alam mo, yung mga sumusuporta kina El Sayed, kung ano talaga ang ipinaglalaban at pinaniniwalaan nila. Kilala mo rin si Hassan Piker, di ba? Ibig ko sabihin, kung nagtataka ka, literal na nandito siya sa harap natin. Parang literal nakasama ka dito sa silid. Ako yata ang pinaka-casual na politiko sa kasaysayan ng Amerika. Ganito ang ginagawa ng kaliwa. Tingnan mo, isa kami sa inyo o isa kami sa inyo. Muslim na milyonaryo. Hindi isa sa inyo yon. At palagi akong may utang na loob Hindi, sa'yo. pero ganito kasi ang nangyari. Ganito ang nangyari. Nagawa ko na, lagi namang may mga taong pumupunta sa stream ko. Pero nung sinabi mo na, tara, mangampanya tayo, hindi ko naisip na iba pala yon. Ibang mundo talaga yon. Hindi ko akalaing iba ang interpretasyon ng media doon pagkatapos Sa tingin noon. ko, walang nag-akala na gagawin yon ng media. Nagkagulo talaga sa lahat ng channel. Hi, hindi naman lahat ng channel, wala kaming pakialam doon. Pero tingnan mo, magkaibigan, taga-suporta, para magkasintahan pa sila. May isa pang maliit na kontrobersya kay Al Sayed na baka may opinion kayo. Ayun kay Abdul Al Sayed, kandidato sa Senado ng Michigan, bawat ikatlong video sa timeline niya sa Instagram ay isang OnlyFans model at sinisisi ang algorithm. Ako, sinisisi ko ang islamisasyon. Halimbawa, isipin mong nasa Instagram ka. May access ang team ko sa Instagram ko. At yung mga bagay na tinitingnan ko talaga sa Instagram, 'di ba? Syempre, lumalabas yun sa For You page mo. Pero halos bawat ikatlong video na kusa nag-scroll ay tungkol sa isang OnlyFans model. Na-detect ng system na isa akong lalaking nasa edad 40. Bilang si Ben Shapiro. Sigurado ako hindi puno ng OnlyFans models ang Instagram feed ni Ben Shapiro. Hindi dahil isa siyang lalaking nasa edad 40. Depende ito sa mga gusto mo, pinapanood at pinagtutuunan ng pansin. Medyo nakakahiya rin aminin, di ba? Na gusto mong manood ng hubad na babae online. Hindi ito ang direksyong gusto mong tahakin. Guys, tama na kay Abdul Al Sayed. Narinig nyo na kay Chloe kung gaano siya kasama at delikado. Alam nyo rin kung sino bumoboto sa kanya? Mga taga-suporta ng terorista at islamistang baliw mula Deir al-Bala, Michigan. Alam nyo nang sinusuportahan siya ni Hassan Piker. Pero sino pa bang sinusuportahan ni Hassan? Hindi na rin nakakagulat, si Cory Bush din na natalo kahapon.
Ito si Cory Bush at ang mga paniniwala niya. Ginawa lang nila akong radikal, kaya ngayon sila ang dapat matakot. Kita nyo, ngayon makikita nila ang ibang Cory, ibang panig ito na gumagawa niyan. Itong natatalong Cory, FYI lang. Kasi ayan mong sabihin ko ito. Mas lalo akong naging mature nitong mga nakaraang linggo. Lumaki ako sa ibang paraan. At kung ano man ang matatanggap nila, walang nangyayari sa buhay ko na walang dahilan. Kung nangyari ito, nakatakda talaga. Hayaan yung sabihin ko. Talumpati niya ito sa pagkatalo, totoo naman. Napansin mo bang wala pa siyang nasasabing mahalaga? Hindi na rin nakakagulat. Dahil kailangan kong gawin ang trabaho at hayaan yung sabihin ko ito. Apek, parating ako para gibain ang kaharian mo. Ibig ko sabihin, seryoso, parang sobrang baba ng IQ. Ito yung si Apex, Si Apex ang dahilan kung bakit minsan kapag may nananalo at hindi pabor ang APAC sa grupong yon, parang APAC, natatalo ka na. Pag nanalo ang kandidato ng APAC, parang sila na ang may kontrol sa lahat. Nakakaawa talaga. Siyempre, sinupurtahan at mahal ni Hasan Piker ang taong ito dahil may mga problema siya. Ang good news, magaling si Wesley Bell na napili. Ito si Hasan Piker kasama si Cory. Malaking tagahanga ako. Tahanga-hangang tao si Cory Bush at mahusay na mandirigma. Hindi mo siya pwedeng siraan dito sa bahay. Matatalo lang siya, kaya yun lang dapat mong malaman. Salamat sa Diyos. At nanalo si Wesley Bell. Kasama siya sa grupong The Squad na nag-pressure sa pamunuan ng Demokratiko mula kaliwa. Mas malapit si Wesley Bell sa pamunuan, kaya hindi umubra ang mensahe ni Cory Bush. Bibigyan kita ng posibleng dahilan kung bakit. Natalo siya sa ere ni Wesley Bell at ng kanyang mga kaalyado ng 27-1 ayon sa Ad Impact. Grabe naman yun. Grabe talaga. Ganun talaga. May magandang balita at may masamang balita. Ang masamang balita ay may mga sira-ulong tao pa rin sa Amerika na sinusubukang iboto ang mga sira-ulo ring tao. At may mga sira-ulo ring tao na ginagamit ito para sa kanilang kapakinabangan at pinupunduhan pa. At hindi ko tinutukoy ang APAC. Ang tinutukoy ko ay ang mga Islamista, DSA, at ang mga sira-ulong grupo na pilit pumapasok sa kapangyarihan. Ang magandang balita ay napapansin na ito ng mga Republikano at nakikita nila mismo sa kanilang mga mata. Kaya naman, kung sila ay tumitingin at kung nakikita nila mismo sa kanilang mga mata, lumabas kayo at siguraduhin na alam ninyo ang inyong ginagawa. Sinusubukan ninyong gumawa ng pagbabago para hindi makapasok ang Islamisasyon at komunismo na sisira sa Amerika at sa kanluran. Salamat kung ikaw ay nagiging maingat sa usaping ito.